at least, 'di ba, makita namin yung magaganda and 'di ba, mga pogi yung mukha, 'di ba, lahat ng nandito sa ating Zoom. Ayun, pa-open cam naman guys para at least, 'di ba, habang nagsi-share yung mentor natin, nakikita 'di ba yung mga mukha natin. Okay? Ayun. So, ulitin ko lang din, maganda ma-share natin yung Zoom link natin sa lahat ng kakilala natin na 'di ba gusto din mabago yung buhay. Okay? So, pa-type naman nga. Okay, pa-type naman ng number 54. Ayan, kung loud and clear and ready na, 'di ba, para sa Zoom natin ngayon. Ayun, so bibilis, 'di ba? Hello kay Coach Krisa. Shoutout natin ng konti yung mga naka-open cam. Ayan, hello Coach Krisa, Coach Eunice. Ayan, hello Ate Daisy. Ayan si Coach Doms. Ayan at ang ating mga mentors, 'di ba? Na andito ngayon, Mentor Jess, Mentor Jerwin. Ayan, yung iba wala pa po dito. Mas maganda, 'di ba? Matap niyo po sila para at least dumami tayo. Okay? Kasi alam kong super dami natin sa community, maganda makapag-attend din sila ng Zoom natin. Ayan, check ko lang kung nandito na yung, ayan, yung speaker natin. Yan, nandito na si Mentor. Ayan, so kung excited ka na, pa-type nga ng yes. Pa-type naman ng yes para at least bago ko tawagin yung mentor natin, ma-check natin kung ready na yung lahat, 'di ba, ng attendees na naandito. Ayan, bibilis mag-type. Ayan, thank you so much sa mga nagta-type. Okay, so kung ready na, okay, bago ko i-welcome, makakasama natin ang isa sa mga successful digital business partner natin. Okay, aalamin natin kung ano ba talaga yung kwento niya, paano nga ba nagsimula, di ba, yung mentor nito, and syempre, ano nga ba yung naging sekreto niya para magtagumpay sa business na to. Okay, so a former security guard, Millionaires Club member, and US Star Achiever. Okay, let's all welcome Mentor Ali Mantil. Let's do this! Hello po, magandang gabi po sa inyo lahat. Ayan, hello po Mentor Ali. Loud and clear po ba ako? Malinaw po Yes, ba yung boses ko? yes po Mentor, malinaw na malinaw po. Ngayon ganito Mentor ang magiging ano natin setup. Kumbaga, question and answer po ito Mentor. Okay? Kasi mamaya mag-share ka po ng slide mo. Okay? So para at least mas makilala ka pa po namin and mas marami pang ma-inspired sa magiging sa kwento niyo po. Okay? So number one question Mentor Ali. Okay, pwede niyo po bang ma-share? Naririnig naman ako, Mentor. Yes, loud and Ayun. clear. So, pwede niyo po ba, Mentor, ma-share kung ano yung ginagawa mo bago ka po nakapasok sa digital business? Ayun. So, thank you so much po sa katanungan. And yes po, by the way, this is Ali Mentil. Yes po, tama pa yung sabi po nila, former security guard po ako na tawag dito, kung empleyado ka right now, parehas din po tayo. Empleyado ako po for almost mahigit 3 taon. And yun nga, sadly, na alam naman natin most of the time na yung tipong pag once empleyado ka, lalo na kung breadwinner ka ng family, so mostly wala talagang naitatabi or wala talagang nagiging savings because siyempre sabi ko nga po breadwinner ka ng family mo kaya nga breadwinner kasi nga ikaw yung siyempre tumata yung pangalawang pamilya or parent ng buong pamilya mo. So to cut the long story short, yes, for almost mahigit 3 wala talaga akong ipon. Yes po. Ayun. So, ganito, Mentor, since same din naman po tayong empleyado, kung ikaw, Mentor, 3 years, di ba, 3 years kang empleyado. Yes. Ako naman, Mentor, almost 4 years. Kaya sa mga empleyado na naandito, di ba, alam niyo na po, kumbaga, bakit kami nag-start dito sa business. Ngayon, Mentor, next question po. Ano po yung challenges mo noong nasa trabaho ka or lifestyle mo bilang empleyado? Oh, supposedly alam naman po natin ang routine. Oo, routine bilang isang empleyado. Kasi sa akin, when it comes sa lifestyle, wala eh.
Masasabi ko talaga literal na wala. Kasi nga ang lifestyle ko hindi naging lifestyle kundi naging routine ko sa pang-araw-araw. It because ano ang gagawin ko? Ano bang ginagawa ko that time? Pumapasok, gumigising ng maaga. It because kailangan kong pumasok kasi nga pag walang pasok, walang kita. Yun po yung reality. And syempre, sumasahod. Yes, sumasahod 15 katapusan. Pero sabi ko nga po, lalo na kung ikaw right now is breadwinner ka ng family mo, ganun yung nangyayari sa akin. Lahat-lahat, kumbaga hindi ko pa nga sinasahod, ubos na agad eh. Naka-divided na lahat eh. Ito yung bayaran ko ito yung bayaran ko sa boarding house, ito yung gagastusin ko sa loob ng kinsenas, ito yung ibabayad ko sa pangangailangan ng parents ko or yung kapatid ko na nag-aaral. Lahat-lahat po. Lahat-lahat naka-divide. Pagdating sa lifestyle, wala po kasi ang nagiging routine ko lang pasok, naliligo, gumigising ng maaga, papasok sa trabaho, uuwi sa trabaho, matutulog, yun lang eh. Pero, um, okay rin naman, kahit pa paano, nagpapasalamat pa rin ako. Kasi nga, malaking tulong sa experience na meron ako. And sobrang naging proud din ako, it because kung ano yung trabaho ko before, na-apply ko sa pagnenegosyo ko. Yun yung isa sa pinakamaganda kasi nga ang trabaho ng security guard puyatan yan eh. Eh ang business natin kahit anong oras pwede kang matulog or magpahinga. Yun ang kaibahan. Pero gagawin mo lang din naman nagpupuyat din tayo dito pero worth it. Sobrang solid. Yes po, yun po, coach. Ayun. So, ako, mentor, nakaka-relate din sa'yo kasi, di ba, 4 years po akong nagtrabaho. Maaga din po akong nagsawa sa routine na nabanggit nyo. Na since teacher po ako before, gigising, papasok sa school, uwi pagod. Tama ba, mentor? Uwi pagod, Yes. tapos kinabukasan, same na routine. Okay, same mentor. Kaya yes, sa mga empleyado na andito, for sure, makaka-relate kayo. Okay, so next question, mentor. Um, may experience ka na po ba sa negosyo bago po kayo na-encounter sa digital business? Oh, supposed to be yes. Meron. May experience ako before pero that was nag-aaral pa ako. Kasi ang trabaho ko before or ang kwan ko talaga before nung nag-aaral ako, syempre nagbebenta ako ng balot eh. O kawal-kawal dyan sa may hilig ng balot. Yes po, nagbebenta po ako ng balot. And syempre, ang pinakakwan din sa akin, ang pinagpapasalamat ko kasi dito sa digital business na meron tayo right now, ang business natin andito lang sa bahay. Yes. Kahit saan ka pwede mong gawin. Yun yung isa sa pinagpapasalamat ko. Sobrang laki ng different. Sobrang laki ng pagkakaiba. So sa akin, yes, marami akong naranasan na trabaho before or marami akong naranasan na business before. Pero isa sa na-realize ko, sobrang layo ng pagkakaiba ng dalawa. Sa digital business na meron tayo right now compare sa traditional business, sobrang layo po ng pagkakaiba. Yes po. Ayun. So, thank you so much, mentor. Nakuha ko lang doon, kumbaga, maging grateful. Tama ba, mentor? Yes. Maging grateful pa rin. Okay. So, next question, mentor. Paano mo po nalaman ang tungkol sa digital business na ito? Yun. Kasi napakagandang tanong. Before, sa pagiging empleyado ko, sabi ko, hanggang kailan? Hanggang kailan ako magiging empleyado? Alam ko na nakaka-relate ka din kasi employee ka rin before. Yun yung isa sa pinakatanong ko sa sarili ko, hanggang kailan ako magtatrabaho? Hanggang kailan ako sa pagiging security guard lang? Eh, doon ko na-realize kasi, Coach Irene, na sabi ko, dapat hindi ako pwede magstay sa ganitong situation lang. Hindi po ako pwede magstay sa kung magkano lang ang kinikita ko, kumikita lang ng 7,000 to 10,000 monthly. Sabi ko, hindi po pwede yung ganito. So, naghanap talaga ako ng opportunity na sabi ko, pwedeng magpapapasok or mag-generate sa akin ng income or another source of income. And good news, nakita ko ang digital business. Nakita ko ang digital biz na kung saan isa talaga sa nagbigay or nagbukas ulit ng mga pangarap.
Isa talaga sa nagbigay ng hope na ay, hindi pa pala ako hanggang dito lang. Kasi meron pang business na pwede sa akin. And imagine isa sa pinagpapasalamat ko dito, coach. Kasi ang business na meron tayo right now, nakita ko siya bago mag-pandemic. Okay. Yes, nakita ko siya bago mag-pandemic. And imagine pagkakita ko pa lang, naintindihan ko agad eh. Nagustuhan ko ang business. Naintindihan ko kung ano ang pwedeng mangyari sa akin after. Ang kailangan ko lang, Pera. pera. Yes, pera. Ang tanong, saan? Saan ako kukuha? Kasi naintindihan ko eh. Pero sabi nga nila, pag gusto ang isang paraan or pag gusto ang isang bagay, kayang gawa ng paraan. And Yes. yes, ginawan ko talaga ng paraan. And imagine, part-time ko ginagawa before. And ito yung isa sa pinaka-sad story na nangyari sa akin kasi nung time na dumating yung pandemic, isa ako sa nawalan ng trabaho. Isa ako sa naapektuhan na nawalan ng trabaho, it because nagbawas yung security guard. At isa ako sa natanggal. Nakakalungkot mang isipin, pero isa sa pinagpapasalamat ko bago man nangyari yon, nakita ko na ang digital biz. At yun yung sumalo sa akin. Yun yung sumalo sa akin. And sobrang grateful it because dahil sa digital biz, ito yung nagbigay sa akin na kung ano yung meron ako ngayon. Yes, Ayun. Pagod. Thank you so much, mentor. Ayan. Sa, di ba, halos lahat naman tayo, mentor, naghahanap ng maganda opportunity. Tapos pag Yes. binigay ni universe ng nasa taas, di ba, yung iba, tinatanggihan pa. So, same mo, mentor, kagaya po sa'yo, isa din po ako na naganap ng opportunity nung nasharean ako ng ganitong event, ng Zoom, ginrab ko po agad. Ako, mentor, ano din po ako, nag-decide agad na iwanan yung profesyon na meron ako para i-full-time to. So, halos same lang din naman, mentor, yung ginagawa natin. Okay, yung pinaka-reason natin. Ngayon, mentor, ito, I think, nadaanan mo na to. Pero mas bigyan pa po natin ng diin. Ano pa po yung pinaka-main reason mo, okay, kung bakit mo po to sinimulan? Yun. Lahat-lahat tayo, may kanya-kanya tayong reason. Or pinaka magandang term, may kanya-kanya tayong deepest why. Yes. Mm-mm. Kasi sa akin, the reason why kung bakit ko ginawa tong business na to, supposedly, wala na po akong tatay. Kumbaga sa kwan, ako yung tumayong pamilya or padre pamilya ng buong pamilya ko. Dalawang kapatid ko nag-aaral and ako supposed to be fourth year college po ang natapos ko, BS Agricultural Engineering, pero hindi ako graduated. Okay. It because meron pang isang kulang na 1 year kasi 5 years yung course ko, engineering. And nag-decide ako pumunta ng Manila para makontinuous yung pag-aaral ng mga kapatid ko. Kasi ako yung nagbibigay ng suporta sa kanila eh. Sila yung pinaka-reason kung bakit ako pumunta ng Maynila. Sila rin yung naging reason kung bakit ko pinasok ang business. Kasi ang dami kong nakitang sobrang ganda ng naging transformation nila from nothing to something talaga ang naging buhay nila. And masasabi ko, kung nakaya nila, kaya ko. Kung nagawa nila, magagawa ko din. And pagdating sa reason kung bakit ko pinusto, syempre, ayoko rin magtagal sa pagiging empleyado. Ayoko rin magtagal sa pagiging security guard lang. Kasi ayoko naman dumating sa point, ayoko naman po dumating sa point na, ay, pwede, hanggang dito lang ba ako? Ayokong dumating sa ganun. Kasi it doesn't mean na hindi ako nakapagtapos mag-aral is wala akong mararating sa buhay. No. Ako yung tipong tao na kahit hindi ako nakapagtapos mag-aral, alam ko kaya kong humigit sa mga or kaya kong magka-income ng mas malaki pa sa mga professional na tao. Kasi competitive ako na tao. And syempre, pamilya ko yung isa sa pinaka-big reason ko kung bakit ko ginagawa ang business. Kasi lumaki ako sa hirap. Alam ko kung alam ko kung ano ang buhay ng mahirap. Alam ko kung ano ang buhay ng walang-wala. Sobrang Yes. layo ng pagkakaiba. So, yes, family is a
pinaka-big reason ko talaga kung bakit ko ginawa ang business. Ayun, Yes. parang karamihan sa atin, 'di ba, ang pinaka-deepest why, tama ba sa lahat ng attendees dito? Pinaka-deepest why natin is yung family. So may kanya-kanya tayong deepest why. Ang pinakasagot lang naman, 'di ba? Dapat nasa tama kang opportunity. And sabi nga ni Mentor Ali, 'di ba, kung kaya nila, mas kayang-kaya natin. Okay, ngayon Mentor, may mga fear and doubts ka po ba nung nagsa-start ka pa lang dito sa digital business? Oo naman. Yes. Oo, lahat-lahat tayo. May doubt, may takot, at syempre may pagdududa din. Kasi Yes. baka ang iniisip ko, ako sa totoo lang, okay, at least kumbaga sa kwan, um, pwede niyo i-compare yung sarili niyo sa akin. Pero, I do suggest, huwag niyong gawin. Kasi ito ang mindset ko before, hindi ko kailangan ng business. Dahil binata ako. Yun yung mindset ko kaya kong kumita eh. Yan yung isa sa pinaka-mindset ko. Kahit hindi ko kailangan yan at the same time, ayoko ng ganyan, yung mag-i-invite ako. Ayoko ng ganon. Or yung parang magbebenta ako ng products, hindi po. Ayoko ng ganon. Even though na makapal na ang mukha ko dati pa, pero ayoko ng ganon. Takot ako, it because dahil sa mga naririnig ko baka scam, pero isa sa pinakatumatak sa akin, hindi mo malalaman ang isang bagay kung hindi ikaw mismo ang makakasubok or kung hindi ikaw mismo ang makakapag-try. Sabi ko sa sarili ko, o nga no. And isa rin sa tumatak sa akin, kasi imagine nung time na naipresent sa akin ang business, yes, naintindihan ko ang business, daliwanagan ako. Pero meron pa rin akong doubt na baka hindi ito totoo. Sabi nung mentor sa akin na nakapag-share sa akin ng business, sabi, pumunta ka sa office. Pumunta ka sa office, tingnan mo kung ano ang meron. And imagine, nag-request pa ako ng day off that time na sabi ko, sige, pupuntahan ko yan. Pagkapunta ko ng office, merong isang sumalubong sa akin na naka-wheelchair. Mm. Na sobrang laki ng naging check-in niya. Kasi I think kung hindi ako nagkakamali, nasa more than 800,000. Naka-wheelchair na babae. Sabi ko, totoo. And isa yun sa nagbigay sa akin ng, ng hope na sabi ko, itong tao na to, kung nakaya niya, kaya ko. At itong tao na to, napatunayan niya mismo sa akin na totoo ang business. And doon ako naliwanagan talaga na sabi ko, ito yung pangarap ko, ito yung gusto ko. Kaya yung mga doubt at yung tawag dito, yung takot, hindi ko talaga inisip yun eh. Kasi kung hindi ko susubukan ang business na to, ibig sabihin, kontento na ako sa pagiging empleyado. At dahil sa may pangarap ako, syempre, hindi ko tiningnan yung mga negativity, hindi ko sa tiningnan. Ang ginawa ko, tiningnan ko yung pinaka-good side na kung ano yung pwedeng mangyari sa akin after pag once na ginawa ko ang business. And syempre, sobrang naging worth it po yung decision na ginawa ko na pasukin ko ang business. And syempre, thank you Digital Business, Digital Biz, kasi nga, pinaliwanag nyo sa akin ng sobrang clarity kung ano ang pwedeng mangyari sa akin after. Yun po, Coach. Ayun. So, sa mga attendees natin, di ba, narinig din naman si Mentor, kung may fear and doubt ka, di ba, titingnan nyo lang lagi yung good side and dapat lakasan natin yung loob natin. Okay? So, next naman, Mentor, paano nyo naman po nagawa ng paraan yung puhunan na sinimulan nyo dito? Yun. Magandang tanong kasi sa akin, pagdating sa paggawa ng paraan, gustong-gusto kong pag-usapan yan eh. Kasi marami dito sa atin na saan ba ako kukuha, ano ba ang gagawin ko, yung gusto ko ang business pero wala akong pangpuhunan. Ako na po ang magsasabi, kahit may pangpuhunan ka, kung hindi malakas ang loob mo at kung hindi sang-ayon ang puso mo sa negosyo na meron tayo right now, hindi ka rin tutuloy. Kasi dito sa business na meron tayo right now, hindi lang po pera ang pinakapuhunan dito. Lakas ng loob.
Lakas ng loob, tiwala sa sarili, tiwala sa taong nag-share sa'yo, tiwala sa company natin, at tiwala sa community natin. Yun yung isa talaga, coach, sa naging kwan ko talaga. Naging reason ko kung bakit ko nagawa ng paraan na makapagsimula. And yes, hindi ko po kinakahiya. Nagsimula po ako dito sa business na to na pinagsanla ko or sinanla ko lang po yung ATM ko. Sinanla ko lang po yung ATM ko para lang makapagsimula ako sa business na to. Kasi alam ko na pag once na naglabas ako, alam ko tatrabahuin ko. Alam ko na i-workout ko siya kasi nga naglabas na ako. Nagbigay na ako ng commitment sa tao na nag-share sa akin. And sobrang pinagpapasalamat ko din kasi dahil sa isang desisyon na yon na ginawa ko ang business na to, ito yung mga nangyari sa akin. Okay? Naging Gold Executive Prime ako ng company. At the same time, dahil sa isang desisyon na ginawa ko, naging Millionaires Club member ako ng company. Kumita ako ng 1 million dito. At the same time, travel qualifier, mapa-local man yan or international. And syempre, naging top 300 po ng buong company po natin. And yes, fresh po, bumili po ako ng pangalawang sasakyan po namin na sobrang galak, sobrang lupit talaga, sobrang aangas. And syempre, isa po ako sa founder din po ng community namin. And yes, kung itutuloy ko na ba to, coach, yung aking Yes. slides? Yes, mentor. Okay. Para at least mas makilala ka pa po namin, mentor. Kasi Yes. after niyan, may mga next question pa ako, mentor. Yes. Sige And po, mentor. syempre, ito po ang pinakamaganda kasi kung nakikita niyo po right now, yan po ako, ay hindi, baka hindi yan security guard, baka hindi yan empleyado. Yan po ako. Kung nakikita niyo po, sobrang matipuno, gwapo, maputi, pero ang pinaka pinagpapasalamat ko, kahit na ganyan po, walang laman ng bulsa. Reality po. Pero, ang pinaka-good news, dyan po ako nagsimula. Sobrang grateful po ako sa naging trabaho ko before. Pero mas sobrang naging grateful ako sa kung ano ang nangyari sa akin. And yes, yan po, security guard po, empleyado po ako for almost may 3 taon. And sobrang nakakatuwa din. Kasi ito, ipapakita ko na sa inyo kung ano ang nangyari sa akin. Ituloy mo, Tek. Yes. Dahil sa isang desisyon, na kaya natin kumita ng mas malaki pa sa sinasahod. Times 10, times 15, times 20 ang kinikita ko po dito sa business na to. And yan, pinapakita ko po sa inyo, not to brag, para ginagawa ko po or pinapakita ko po sa inyo para i-inspire ko po kayo. Okay? So ituloy mo, Tek. Hindi lang po yan kasi ito yung naging resulta natin. Nakapag-travel po tayo, syempre, local and international. And yes, yung tao na nakapag-share po sa akin ng business, siya rin po ang naging partner ko po sa buhay. Pinagtagpo, yes, pinagtagpo kami. And ang tao na yan, supposed to be, dati ko po siyang kaklase. Or classmate ko po siya before. From first year college to third year college, kaklase ko na po yan. And then binalikan niya ako dahil na-miss niya ako. And good news kasi nga kami rin po na kami rin po ang naging magka-partner po at kasal na po kami. And syempre, isa sa pinagpapasalamat po talaga namin, ginawa po namin dalawa yung business. Nagtulungan po kami. Yan, naging top 1 po siya ng community namin. And syempre, ako po yung top 9. Imagine niyo po yon. Goal set talaga or couple goal talaga ang ginawa namin. And syempre, hindi lang po yan. Bakit? Ituloy mo, Tek. Yan yung isa sa pinakamaganda. Pumasok ako sa business single na single po ako. Walang walang sabit. Okay, pero ang pinagpapasalamat ko, dito ko na rin po nakita ang partner ko. Dito ko po nakasama or tawag dito, yung napangasawa ko, yung mentor ko, and syempre meron na po kaming baby. Meron na po kaming 2 anak, and sobrang nakakatuwa kasi nga ang pinakamalaking pinagpapasalamat po namin is yung partner ko is dating OFW at ako naman is dating empleyado. Pero hindi na po namin kailangan maghiwalay or hindi na po namin kailangan pumunta ng ibang bansa or yung partner ko hindi na niya kailangan pumunta ng ibang bansa or even ako hindi ko na kailangan magtrabaho dito sa Pilipinas it because merong business na merong ganito sa atin.
na kumbaga sa kon nagbibigay talaga ng pangangailangan namin araw-araw. At the same time, syempre, para sa future ng family namin. And syempre, good news din kasi nga, isa to talaga sobrang nakatulong sa amin ang digital biz, yung sobrang laking na itulong talaga sa amin kung paano namin nagagawa ang business namin mag-asawa. And syempre, yan po, ituloy mo, Tek. Yan po ang unang sasakyan po namin. Imagine nyo po, that was 2021. Mag-boyfriend and girlfriend pa kami dyan. Naglabas po yung aking partner ng sasakyan. Siyempre, brand new din po yan. Honda BRB, top of the line. And syempre, sobrang nakakatuwa din kasi tawag dito, siya ang unang naglabas ng resulta and sabi ko hindi ako papayag. Dahil dito, syempre nagkaroon din tayo ng pangarap din na makuha, which is ito na yan, ituloy mo, Tek. Ang pangalawang sasakyan namin, sobrang nakakatuwa kasi nga meron na po kaming Mitsubishi Triton top of the line na pickup. So, sobrang nakakatuwa kasi kasabay po ng dalawang sasakyan namin, meron na rin po kaming dalawang baby. Okay, wag po kayo mainggit ah. Okay? Okay, ang pinakamaganda po dito, dalawa na yung sasakyan namin, dalawa na rin po ang baby namin. So, ibig sabihin, pag pangatlo na po ang baby namin, tatlo na rin po ang sasakyan. Isasabay talaga namin. Okay, so, nakakatuwa lang isipin kasi sino ba naman kami dati? Ano ba naman yung pinanggalingan namin dati? Dati akong empleyado. Dati akong security guard kagaya mo. Dati akong empleyado kagaya mo. Or even kahit OFW ka man right now. Ang partner ko dating OFW. Ang mentor natin si Mentor Jessica, okay? Dating OFW. Pero, ang pinaka-good news sa business na meron tayo right now, kahit ano man po ang background mo, pwede mo makuha ang mga pangarap mo. Kasi ito yung business na meron tayo is walang pinipili. Okay? May pinag-aralan ka man o wala, mababa man yung natapos mo o hindi. Basta pag once na nandito ka, sigurado ako makukuha at makukuha mo yung mga pangarap mo. Yan yung isa sa pinagpapasalamat ko. Kasi imagine niyo po, sa mga normal na tao or mga, let's say, mga professional na tao, hindi po makakapagpalabas ng ganyan. Okay? Pero dito sa atin na mga abnormal na tao, okay? Ang pinakamaganda po dito, lahat-lahat po pwede niyo pong makuha yung pangarap mo pag sinimulan mo lang. Kasi sa lahat-lahat po na nangyayari sa buhay natin right now, nagsisimula po yan sa isang desisyon na gagawin mo sa sarili mo. Okay, so yan, ituloy mo, Tek. Ang pinagpapasalamat ko din po kasi ito, kung nakikita niyo po, napakaangas, napakaganda. And imagine niyo po, I think yan na po yung last na slides ko. Tek, pasuyo ako. Lahat-lahat po ng nangyayari po sa amin, or nangyari po sa amin, Coach Irene, Yes po. lahat-lahat po yan, nagsimula lang po sa isang desisyon namin na nagtiwala kami sa digital business, nagtiwala kami sa sarili namin, nagtiwala kami sa company namin, at nagtiwala kami sa mga tao na nag-share sa amin ng opportunity. The reason why kung bakit sobrang gaan ng pasok ng blessing sa amin, kasi nga naniniwala kasi ako din sa kasabihan na kung gaano ka kabilis mag-decide sa isang Yes. bagay, ganun din kabilis ang magiging resulta. And isa ito sa nagbigay talaga sa amin ng magandang resulta at magandang buhay sa buong pamilya ko, Coach Irene. And yes, sa Ay, lahat-lahat, kita ninyo, lahat-lahat ng resulta lang ng isang desisyon, Coach. Okay? ayun. So, una-una sa lahat, mentor, congratulations. Kasi, di ba, sa bago niyong sasakyan, di ba, nakita ko dalawang sasakyan, dalawang baby. Paano pa yung mentor pag super dami pa? Ayan. So, syempre, lahat natin dito, di ba, sa mga nangangarap, kasi kung kay mentor possible, mas possible din sa lahat ng nandito sa ating Yes. Zoom. Ayan. So, kayo na din yung next, di ba? Tayo na din yung next lahat. Ngayon, mentor, di ba, ano po yung mga naging experience mo during ng first month niyo po dito sa business? During first Oh, month po, mentor. okay. Supposedly, dito sa business natin, isa lang yung parang naging mindset ko eh. Doesn't mean kung baguhan ka, doesn't mean kung luma ka. Mapabago ka man o luma, pwede kang sumabay sa income.
And dun ko na-realize na sabi ko, nung unang buwan ko pa lang, kailangan ko lang talaga aralin. Kailangan kong ibigay ang sarili ko. Kailangan kong sipagan. And sabi ko nga, Coach Irene, kung gaano ako kasipag before sa pagiging empleyado ko, in-apply ko dito sa pagiging business ko, sa pagbe-business ko. And imagine niyo po, Coach Irene, unang buwan ko pa lang nung nag-full-time ako dito, ako yung tipong tao na sobrang gahaman. Kung alam niyo po yung term na gahaman, okay? Sobrang gahaman ko po na tao pagdating sa learnings. Siyempre, makulit ako. Makulit ako sa makulit. Kung gusto kong malaman kung paano mong ginagawa ang business, kukulitin at kukulitin kita. Lalo na't kung alam ko na magaling ka pagdating sa pagdedirecting, kukulitin at kukulitin kita. Hanggat hindi ko makukuha ang idea na meron ka, hindi kita tatantanan. Sabi ko nga, ito na yun eh. Andito na ako sa unang chapter ng buhay ko. Na ito yung pabaguhan ng buhay. So bakit hindi ko siya i-workout? Bakit hindi ko siya ibigay yung best ko? Maraming challenge, maraming mga tao dito nagsasabi sa akin na wala din, walang mangyayari sa iyo diyan. Pero hindi ko yun siya pinakinggan eh. Ang lagi ko lang pinapakinggan dati, that time, kung ano ang sinasabi sa akin ng mentor ko. Ito ang gawin mo, ito ang step by step na gawin mo. Pag once na sinasabi sa akin ng mentor ko, mag-refer ka ng 3 everyday, ginagawa ko yon. Kasi gusto kong matuto, syempre gusto ko rin kumita. So, bottom line, lahat-lahat ng ginawa ko no first month ko pa lang dito para sa network ko kung paano ako mas mabilis matuto. Hindi ako nagdrama. Ay, putik na yan. Wala sa akin ang drama. Hindi po pwede magdrama. Kasi lagi mong tatandaan, business mo po yan. Hindi po business ng mentor mo, hindi po business ng ibang tao. Business mo po yan. Kumita ka, sa'yo yan. Hindi kay mentor. So, yun ang isa sa tumatak talaga sa akin. Kailangan kong i-workout, kailangan kong trabahuin, kailangan kong galingan. Kasi nga, gusto kong kumita. Gusto ko rin, syempre, mas bumilis yung resulta. Yes po, yun po, Coach. Ayun. So, parang naalala ko din yung ano, nung nag-start ako. Nung nag-start ako, mentor, yung first month ko din, ako yung uhaw lagi sa mga learnings. Para akong tanong ng tanong. Kasi meron namang mga mag-guide na mga mentors. Kaya dapat Oo. lalapitan mo lang yung mga mentors kasi willing na willing sila ituro, di ba? Kung paano din nila nagawa yung business. Ayun. So, mentor, since na-share mo din sa kanina yung mga achievements mo, yung result mo, pwede niyo po ba, mentor, i-share yung pinaka-memorable achievement? Pinaka-memorable achievement lang, mentor. Ayun. Memorable achievement ko, nung first million ko. Oh. Nung first time na na-awardan ako sa MOA Arena. Kasi, hindi naman ako yung tipong tao na katalinuhan sa school eh. Mm. Yes, kahit papaano, nakakapasok din naman sa with honor, kahit with honor, okay? So, sa akin, isa talaga sa pinakamalaking or pinaka-memorable talaga na achievement ko nung na-hit ko ang first million ko. Nasabi ko, lahat-lahat ng ng sacrifice, lahat-lahat ng mga challenges, parang nag-throwback ba? Lahat-lahat bumalik. Sabi ko, lahat-lahat pala nung ginawa ko, nung effort ko, lahat-lahat pala ng mga pinagdaanan ko, ito pala ang kapalit. So, kailangan ko siyang i-embrace. Kailangan ko siyang sabi ko, as in, sobrang naging grateful ako sa sarili ko dahil hindi ako umatras. Dahil nagtuloy-tuloy talaga ako. And yon kasi first time ko din umakyat sa pinakamalaking stage, which is sa MOA Arena. Sabi ko nga, ito yung gusto kong company na lahat-lahat ng effort, pagod, puyat, ire-recognize. And bukod sa ire-recognize, kikita ka.
And syempre, ang resulta, syempre, lahat-lahat ng resulta na gusto mong marating or ma-achieve sa buhay, yan yung resulta nung ginawa mo yung business mo. And sobrang nakakatuwa. Kasi isa talaga sa pinaka tumatak talaga sa akin ng MC. Kasi bakit? Imaginein mo, nagsuot pa talaga ako ng pangsuot pang Muslim. By the way, Muslim po ako. Yes po. Nagsuot pa ako ng pang-Muslim talaga. Gusto kong ipagsigawan sa buong mundo na Muslim po ako pero ginagawa ko ang business na to. Eh, sobrang nakakatuwa kasi nga napansin ako ng isa sa may-ari. Yes po, ni Dr. Ed Cabantog na grabe, Muslim talaga yung suot ko talaga that time. Yes po, yun po. Ayun, malupit, malupit naman talaga mentor. Kasi kami, di ba, since ako, nung nag-start ako mentor, pinaka-dream ko din na ma-awardan bilang MC. Di ba, iba yung feeling na na-awardan, yung mga nakikita ko umaakyat, yung mga bagong Millionaires Club sa Yes. stage. Sabi ko, ako na din yung next. So, since ginagawa ko yung business, dumating yung time, na yun na din po yung time ko na umakyat. Hindi ko din alam, mentor, kung I think ikaw po yung nauna, di ba, na-awardan na MC. Kasi hindi Yes. kita napansin ng mentor sa sobrang dami, 'di ba? Pero sa lahat ng nandito, ma-experience nyo din 'yan, 'di ba? Lalong-lalo na kumita ng first million, kagaya ni Mentor Ani. Okay, ngayon mentor, eto ano po yung pinaka top 1 and top 2 na realization mo simula nung pumasok ka dito sa digital biz? Okay. Pagdating sa realization, kasi tawag dito, from the start nung nakita ko ang business na to, ito yung nagbigay talaga sa akin na linaw na dito na ako. Hanggat andito ang company, hindi ako titiwalag. Kasi ito yung masasabi ko talaga, dito ako nagsimula magkaroon ng family. Dito ako nagsimula magkaroon ng pangarap. Yes, may pangarap ako before, pero dito talaga ako nagsimula magkaroon talaga ng pangarap ulit. Kasi, imagine na, bakit isa ako sa pinakapatawag dito? Bakit masasabi ko talaga na ito yung nagbukas sa lahat-lahat? Kasi, from the start pa lang, nung nakita ko ang business na to, sabi ko, pag once na tinuloy-tuloy ko to, once na ginawa ko talaga to, yung best ko, binigay ko yung best ko, alam ko na ang dulo. Alam ko na kung ano ang naghihintay sa akin. And alam ko kung ano ang pwedeng mangyari sa buong pamilya ko. At hindi ako nagkamali. Kasi tinuloy-tuloy ko ang business. Ito ang nagbibigay ng suporta sa buong pamilya namin, mag-asawa, family ng wife ko, family ko. Ito ang nagbibigay sa amin ng suporta. It because, why? Family business na po namin to. Nanay ko, mga kapatid ko, member. Tatay at nanay ng asawa ko, member. Mga kapatid, member lahat. Even my mga anak ko, member. Ginawa namin family business ang business na meron tayo right now. It because nakita namin in a future na mas tatagal pa at magiging matatag pa ang company natin. And hanggat andito pa ang company natin, hindi kami titiwalag. Kasi from the start pa lang, ito ang nagbigay ng magandang buhay sa amin first time. Kasi sabi ko nga, galing kami sa mahirap na family. So, ang kailangan namin, trabahuin, gawin ng business, mas lalong sisipagan pa para mas lalong maraming taong matutulungan. And yes, kasi ito yung business na bukod sa na kumikita ka na, nakakatulong ka pa. Nakakatulong ka pa sa mga tao na buksan ulit yung mga pangarap nila. Buksan ulit yung mga pangarap na natutulog, na buksan ulit yung mga pangarap na hindi natupad dahil dito sa business na meron tayo right now. Magkakaroon sila ulit ng pag-asa. And yes, sobrang sarap po gawin ang business na meron tayo ngayon. Sa totoo lang po, sobrang sarap po gawin ang business na meron tayo right now.
Kaya sa akin, sobrang grateful ako sa company. Sobrang grateful ako sa community natin dito sa Digital Base. Sobrang grateful ako sa mga tao na tumutulong sa amin. Especially kila Mentor Joren, kila Mentor Jessica, kayo Mentor Irene, na tao dito kasama namin sa business na meron tayo right now. Sobrang nakakatuwa kasi nga ang business natin is a helping business na hindi mo gagawin mag-isa, kundi gagawin natin magkasama. So, yun sa akin, Mentor. I'm hoping Ayun. na nasagot ko yung katanungan. Yes naman, mentor. And sorry na, mentor, ituloy-tuloy lang din, di ba? Para maabot natin Yes. yung mga dreams natin sa buhay. Ngayon, mentor, ano po yung advice nyo na pwede nyo ibigay sa mga tao ring nagsimula pero nagdadalawang isip pa? Ito gusto kong prangkahan dito eh. Gusto kong diinan to eh. Ito, nagsimula ka na eh. Nagsimula ka na, or even kahit hindi ka pa nakakapagsimula, pero nagdadalawang isip ka. Ito lang, kung ikaw right now, OFW ka man, or empleyado ka, tingnan mo na lang to, i-realize mo lang. Kasi isa talaga sa na-realize ko before, nung empleyado ako, mahigit 3 taon na pagiging security guard ko, lahat-lahat kasi that time na mga kasama ko, puro pioneering, Coach Irene. Yes Meaning to po. say, pag pioneering na pinag-usapan, decades na po yan. Matatagal na talaga. Meron pa akong kasama that time umabot ng 38 years sa pagiging security guard. Tagal. Hindi pa po ako pinanganak, security guard na. Doon ko na-realize, Coach Irene, na sabi ko, hindi ako pwede magstay sa ganito. At doon ko rin po na-realize na sabi ko, kung ipagpapatuloy ko ang pagiging security guard ko, kung ano ang buhay nang meron ang kasama ko na to, ibig sabihin, yan yung buhay na naghihintay sa akin. Ay, hindi ako pwede, ayoko ng ganun. Kung ikaw ngayon, nakapagsimula ka na, congratulations. Kasi nga nasimulan mo ang business na magpapabago ng buhay mo. Ang kailangan mo lang, ibigay mo lang ang puso mo dito sa business na meron tayo ngayon. Paanong puso? Ibigay mo lang ang commitment mo. Magtiwala ka lang talaga sa sarili mo. Kung ikaw naman ngayon, hindi ka pa part ng member or hindi ka pa part ng community natin dito sa Digital Biz, I do suggest sumabay ka. Kasi what if ito pala ang magbibigay sa iyo ng pag-asa? What if ito pala ang magbibigay sa iyo ng mga pangarap mo? Ganun lang naman. Kasi sa atin, sa business na meron tayo right now, kung hindi mo tatrabahuin ang business na meron tayo ngayon, useless, sayang. Sayang yung opportunity na dapat para sa'yo pero mapupunta lang sa iba. Sayang yung opportunity na ikaw dapat ang nababago ang buhay pero ibang tao ang sumalo. Congratulations kung member ka, officially member ka. Ang gawin mo lang, ibigay mo lang ang commitment mo. Magtanong ka, magpa-guide ka, magpaturo ka kung ano ang dapat ipaturo or kung ano ang dapat mong malaman, kulitin mo ang mentor mo. Kung kinakailangan kulitin mo ang mentor mo, kung kinakailangan isama mo ko, isama mo ko. Kasi dito sa business na meron tayo ngayon, tulungan tayo. Yun yung isa sa pinaka dapat na gagawin mo. And yes, kung ikaw sabi ko nga ako, kung hindi ka pa part ng digital base, dapat maging part ka. Huwag ka lang tutunganga lang na yung tipong dumaan lang sa iyo ang business na meron tayo right now pero hindi mo sinalo. Kasi sayang. Sobrang sayang. Kasi imagine niyo po sa dami-dami ng tao sa labas, bakit ikaw yung nabigyan ng chance na makapasok sa ganitong business? Bakit ikaw yung nabigyan ng link na ganito yung ipapakita sa iyo yung pabaguhan ng buhay? It because may purpose. Lahat-lahat ng bagay may purpose. Ibig sabihin, sa'yo dumating ang link na yan, ibig sabihin, para po sa'yo yan. And nasa sa'yo yan kung sasaluin mo o hindi. Kasi ang business na meron tayo right now, dito sa digital business, blessings po ito. Blessings na kung saan binibigyan ka ng chance na mabago ang buhay mo.
binibigyan ka ng chance na makita mo ulit ang mga pangarap mo. So dapat, wag mong hayaan na dumaan lang sa'yo. Wag mong hayaan na walang mangyayari sa'yo kasi nga useless po lahat-lahat. Yun po, Coach. Ayan, sabi nga ni mentor, kung gusto mo may mangyari sa'yo, di ba? Be part of digital business. Yes. Ayan. So, mentor, eto po mentor, kung may babalikan ka, anong bagay po ang gagawin mo ng mas maaga or mas seryoso? Kung babalik. Yung nakaraan, Yes po. ito yung buhay na gusto ko eh. Ito na yan. Kasi, ayoko nang balikan ng nakaraan. Masakit. Ay! Hindi. Totoo. Kung meron akong babalikan before, siguro, nagpapasalamat ako dahil sa pagiging empleyado ko, ito yung nagbukas sa akin ulit. Ito yung nagbukas sa akin na opportunity. Kasi sa pagiging empleyado ko, yun din yung naging reason kung bakit ko nakita ang business. Pangalawa, kung meron akong babalikan sa past, hindi na ako papayag. Kasi kung ano yung meron akong right now, sobrang grateful ako. Sobrang pinagpapasalamat ko. Dahil ito yung buhay na gusto ko, na yung tipong hindi ko na ipaparanas sa pamilya ko yung naranasan ko nung kabataan ko. Hinding-hindi ako papayag na kung ano yung naranasan ko nung kinalakihan ko, hindi ako papayag na ganun ang kakalakihan ng mga anak ko. Kaya sa akin, sobrang grateful ako kasi nga meron ganitong klaseng opportunity, meron ganitong klaseng community dito sa Digital Biz na nagbigay talaga ng hope, nagbigay talaga sa akin ng linaw na sabi ko, hindi pa pala huli ang lahat. And sobrang nakakatuwa kasi sobrang daming natutulungan. So yun yung sa akin, napakasimpleng sagot pero alam ko na may laman. Ayan, maraming natatamaan or ma-inspired mentor. Ayan, so Yes. mentor, thank you so much po sa time and sa inspiration mo. So bago matapos yung Zoom natin, any final message po sa lahat ng attendees, sa lahat ng viewers na nangangarap din umasenso through digital business? Okay. Sa akin, kung part ka na ng digital biz, tuloy ka. Ituloy-tuloy mo lang. Ibigay mo ang commitment mo, ibigay mo ang sarili mo, ibigay mo ang buong puso mo sa business na meron tayo right now. Especially kung hubber ka. Okay? Kung hubber ka right now, gawin mo lang. Gawin mo yung best mo. Kasi lagi mong tatandaan, ikaw at ikaw at ikaw pa rin po ang makikinabang niyan. Okay? Kung member ka, part-timer ka, ito yung business na sobrang laki ng opportunity na pwedeng ibigay ng mas malaki pa sa kinikita mo. Ito yung business na hindi mo kailangan pumasok araw-araw kasi nga ang business na meron tayo right now, kahit na nasa loob ka pa ng CR, pwede mong gawin ang business. And kung ikaw, hindi ka pa part ng community, dapat wag na wag mong hahayaan na dadaan lang talaga sa'yo. Wag na wag mong hahayaan na hindi ka magiging part ng digital biz. Kasi ito yung nakikita ko talaga na community na sobrang dami talaga na babago ang buhay. Mapa-empleyado, mga kabataan, estudyante, mga professional, kagaya nila Ma'am Irene, pero bakit mas pinili ang business? Bakit mas pinili ang digital biz? It because dito nila nakita yung pangarap nila. Dito nila nakita kagaya namin, dito namin nakita na dito namin makukuha yung mga pangarap namin. And ang pinakamaganda po, andito po ang digital biz na tutulong po sa inyo. Buong puso po mag-serve po sa inyo na walang kapalit, kundi para lang matulungan ka sa business na meron tayo right now. Yan yung isa sa dapat na pakatatandaan mo. Lalo na kung hindi ka pa member, dapat wag na wag mong hahayaan na magpapahuli ka. Wag na wag mong hahayaan yan. Sumabay ka sa agos natin kasi sabi nga ni Dr. Ed Cabantog, nasa pangatlong wave na po tayo
ng ating company. Kaya dapat sumabay ka. Kasi ang isa sa pinakamalaking tinitingala or even ako sobrang tinitingala ko tong magkapatid na to, ang Peralta na magkapatid. Sigurado ako, pag once na nasa poder ka nila, pag once na andito ka sa umbrella nila, sigurado ako, isasabay at isasabay ka sa pag-angat nila sa buhay. So yun po, Coach Irene. Yun. Thank you so much, Mentor Ali, lalong-lalo na sa pag-share ng journey mo sa Zoom event natin. Kaya for sure, maraming attendees yung na-inspired. Tama ba? Patype naman nga ng thank you so much, Mentor Ali. 'Di ba? Kung marami kang natutunan, 'di ba? Marami kang, kumbaga, nabigyan tayo ng learnings ni Mentor Ali. Ayun, maraming nagtatype. Ngayon, Mentor, hingi na lang po kami ng picture. Tayo po muna ng dalawa, tapos para at least ano yan. Tapos ang next, di ba, open cam na lang po sa lahat ng attendees natin. Okay, type ready na Yes. po ba? Okay, 1, 2, 3. Ayun. Next naman, kasama natin yung mga attendees. Kaya sa lahat ng attendees, ayun, di ba, nakapag-open cam na sila lahat. Ayan. So, picture po tayo lahat, guys. 1, 2, 3. Ayun. Thank you so much po ulit, Mentor Ali Mantil. Ayan. So, see you guys, di ba, sa lahat ng attendees na nandito. Mas maganda, ma-message nyo din po, di ba, yung mga nakapag-send ng link sa inyo. And see you po sa next Zoom event natin. Ayan. Thank you so much, Mentor. And God bless po everyone. Thank you so much po. God bless po sa inyo lahat.